saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, ano man ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin para po sa ating pasimula ng ating midweek service. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos sa langit, maraming salamat, Lord God. Sa gabing ito, Panginoon, muli mo kaming pinaalalahanan, Panginoon, kung gaano kahalaga, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord God, na aming pagbubulay-bulayan ngayong gabi ito. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa muli mong pagtawag sa amin para kami makapakinig ng iyong salita. Panginoon, ang iyong salita ang aming proteksyon, ang iyong salita ang aming kagalingan. Kaya, Lord, naniniwala at nananampalataya kami na sa iyong salita, Panginoon, siya naming buhay, Panginoon. Buhay na namin ang magpuri sa iyo. Buhay na namin ang makinig sa iyong mga salita. Buhay na namin ang sumamba sa iyo. Kaya, Panginoon, muli, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga damdamin. Lord, pumasok ka. O Holy Spirit, mag-usap ka. Lord, ang lahat ng aming napapakinggan, Lord God,
isa sa buhay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang iyong gagamitin sa gabi nito, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng wisdom and knowledge na nanggagaling lamang sa iyo. Mulit-muli, Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila, niluluwalhati at sinasamba. Sa iyo lang namin, Yahweh. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, sa gabi pong ito, sama-sama po tayong magpupuri sa samba sa ating Panginoon. Amen. Pagkat Jesus kasama ka, hindi magkaalala. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka
Panginoon, patuloy kaming magbababad sa iyong presensya sa gabi pong ito. Lord, as we declare that you are God, hindi ikaw lang ang aming Diyos, walang iba ang aming itinataas sa gabi pong ito, Panginoon. Kaya po sa aming mga awitin, sa aming pong mga pagsamba sa gabi pong ito, Lord God, Lord, reach out your hands. Abutin mo kami, Panginoon, ng iyong mga kamay. Maraming salamat, Panginoon. Yes, Jesus. Panginoon, narito ang puso ko, sumasamo, inaalay ang pag-ibig ko. Gamitin mo ang buhay ko. Itin natin, Panginoon. Panginoon, narito ang puso ko, sumasamo, inaalay ang pag-ibig ko. Gamitin mo ang buhay ko. Hindi natin pinupuri, sinasamba, kamangha-mangha, dakila ka, luluwalhatin ang ngalan mo, Diyos. Awitin natin, Panginoon. Panginoon, narito puso ko, Diyos. Sumasamo, inaalay gamitin mo ang
nabubuhay, kamangha-mangha, dakila ka, luluwalhati ang ngalan mo, O Diyos. Muli pa sabihin natin sa Diyos, pinupuri, sinasamba, pinupuri, kahit kamangha-mangha, Panginoon, purihin ang ngalan mo. Luluwalhati ang ngalan mo, O Diyos. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, ang puso, buhay para sa'yo. Ikaw, tanging ikaw, Diyos. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Ika'y tapat, ika'y tapat, di ka nagkukulang, di nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako, ika'y tapat, hindi nagkulang, hindi ka nagbabago. Nagbago, ika'y tapat, O Diyos. Tapat sa mga pangako, ika'y tapat, oh, hindi nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay, O Diyos, nabubuhay para sa'yo, Panginoon. Purihin natin ang Diyos na buhay. Oh, nabubuhay lamang para sa iyo, Panginoon. Ikaw lang ang aming Diyos. Ikaw lang ang Diyos na dakila. Lahat ng aming pagsambay para lamang sa iyo. Come on, church. Come on, people of God. Praise the name of the Lord. Purihin ang Diyos. Sambahin ang Diyos. Oh, salamat, salamat sa iyong presensya. Dakila ka, Panginoon. Inaalay namin ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon, sa iyo. O Diyos, salamat, Panginoon. Salamat sa iyong presensya, O Diyos. Panginoon, maraming salamat sa gabi pong ito, Lord God. Tuwing nga, Panginoon, na kami, O Diyos, ay narito. Inaalay namin ang aming mga puso. Inaalay namin ang aming mga buhay para sa iyo, Panginoon. Lord, sa pamamagitan ng aming mga awitin, aming mga talento, Panginoon, aming mga boses, Lord God. Lord, ang nais lang namin ay itaas ang iyong pangalan sa gabi pong ito. Wala pong ni isa sa amin, O Diyos, ang maitaas, kundi ikaw lamang, O Diyos. Dahil karapat-dapat ka, lahat ng aming pagsamba, Panginoon. Maraming salamat sa gabi pong ito, Lord God. Alam namin, O Diyos, na muli mo kaming kakausapin sa gabi pong ito.
Kaya o Diyos, ang aming mga isipan, aming mga tenga, aming mga puso, Panginoon, ay binubuksan namin, Lord God, at speak to your children. Kausapin mo kami, Panginoon. Maraming salamat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen and Amen. Praise. Magandang gabi po sa lahat at sa mga ating mga kapatid na nasa live streaming sa kanilang mga bahay ay magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayong gabi ay magpapasalamat tayo sa Panginoon sa ating buhay. Binibigyan na naman tayo ng isang pagkakataon na muli ay bibigyan natin ng buhay ang salita ng Diyos. Thank you Lord sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa mga gawain ng Panginoon sa araw-araw. At ganoon din sa midweek and Sunday service. Maraming salamat. Patuloy po tayo na magpagal at ang sabi nga sa kanta, ay lagi tayong magbabad sa presensya ng Panginoon. Amen? So ngayong gabi, ay pagbulay-bulayan natin ang mensahe at salita ng Panginoon na makatulong at makapagbigay ng participation sa ating buhay, sa araw-araw natin na ginagalawan, at sa ating pamumuhay at hinaharap nating buhay sa panahon ngayon. Tayo po'y manalangin. Amang nasa langit, marami pong salamat sa isang pagkakataon na muli ay pinagsama-sama mo ang iyong mga anak, Panginoon, na pagbulay-bulayan ang mga salita mo at mga mensahe mo, Panginoon, na ipagkaloob mo at bibigay mo sa amin sa gabing ito, Panginoon. At ganoon din sa aming mga magulang at mga kapatid na nasa live streaming, Panginoon. Patnubayan at gabayan mo rin sila, Panginoon. At bigyan mo sila, Panginoon, ng tunay na pagsamba at itong mga mensahe, Panginoon, na ibibigay mo sa gabing ito ay maging matabang lupa at maging isang matabang binhi na maitanim sa kanilang mga puso at magamit sa kanilang buhay sa araw-araw. We thank you, Lord, sa mga mensahe mo na aming gagamitin sa gabing ito at patnubayan mo kami, Panginoon, ang iyong lingkod. Gawin mong mouthpiece, Panginoon, sanctifies my tongue, Panginoon, cover with your precious blood. At lahat ng ito, Panginoon, ay para sa iyo lamang ito at kami ay maibababa at ikaw ay maitataas. We thank you, Lord. We honor you. We glorify you. In Jesus' name, Amen. Ngayong gabi, mga kapatid, ay kamusta na po ang ating pamumuhay? Kamusta na po ang ating pinag-aralan ng mga nakaraan? Ang sabi nga doon sa ating namumuno dito sa sambahanang ito ay itong month of August is we tackle the faithful servant. So, this is the last Wednesday of the month of August. At lahat ng ating pinag-aralan ng mga nakaraan ay tungkol sa tunay na pagsunod. Faithful servant. Are you a faithful servant? Did you experience the faithfully heart servant? Obedient. Naging obedient ba tayo sa ating mga tinuro ng mga nakaraan? Nagamit na ba natin ito? Amen? So marami pong katuruan dito sa
nakapaloob sa faithful servant. At mahalaga po yung mga bagay na itinuturo ng Panginoon sa buhay natin sa pamamagitan ng mga salitang ito. Faithful servant. Kayo yon, ako yon, tayo lahat. At ganon din yung mga magulang natin, mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan. Are you a faithful servant? Marami pong bagay ang mga paraan, mga kaalaman, at mga bagay-bagay, sabi nga nila, na paano tayo maging faithful servant. At ngayong gabi, ito yung kabuuan ng ating pagsunod at yung mga tinatakel natin ng mga salita, mga inaral natin patungkol sa faithful servant. Ngayong gabi ay isang summary, isang buod, kung marunong kang mag-plus, marunong kang mag-addition, marunong kang mag-subtraction, marunong kang mag-subdivision, and this is the equals. Well done. Good and faithful servant. Palakpakan natin ang Panginoon sa salitang yan. Welcome. Well done. Naisabi mo na ba yan sa sarili mo o narinig mo na ba yan? Na-experience mo na ba yan? Yung mga nagtatrabaho, yung may mga nasa kumpanya, kahit dito sa ating sanctuary, sa ating iglesia, minsan, maririnig natin itong salita na kapag ikaw may ginawa na kalugod-lugod, maganda, accomplish. Di ba ang sabi kagad ng ating may utos, boss, amo, Lord, well done. Good and faithful servant. Amen? Let's go to the Gospel of the Lord according to Matthew. Pwede tayong sa English, pwede tayong sa Tagalog, pero it's better we go to the Matthew 25:23. And start tayo sa 21. Ang sabi, his Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over the few things. I will make you a ruler over many things. Enter into the joy of my Lord. Enter into the joy of your Lord. Sa Tagalog, sige anak, ilagay natin sa Tagalog kasi mas maganda pakinggan sa Tagalog. Talagang nanamnamin natin sa puso natin na kapag dumating ang time na papasok na tayo sa kaharian ng Panginoon, lahat po tayo, walang exemption dito, lahat po tayo uuwi. Kasi pansamantala lang naman ang buhay natin dito. Hindi naman ho tayo permanente rito. This is a temporary life. Kaya napakahalaga po ang verse na ito sa buhay ng bawat isa sa usaping faithful, usaping obedient, usaping pagsunod. Mahalaga po ito. Dahil this is the reality and the testing of the Lord. Our life in this literal world. Before na uuwi tayo, ito ang katagang maririnig natin sa Kanya. Faithful. Well done. Well done. Good and faithful servant. Grabe, sa harap ng Panginoon, sasabihan ka ng ganun, mga kapatid. Di ho ba napakasarap? Pero may mga bagay na bago natin gawin, itong mga bagay na ito, itong mga salita na ito, bago natin marinig, dadaan ka muna
sa isang proseso, sa isang mahalagang testing, sa isang mahalagang buhay, sa isang mahalagang pagtakbo, sa isang mahalagang gawain. Lahat ho ito, gagampanan natin. Lahat ho ito. Bago ho tayo marinig yung salita na yan, may dadaanan ho tayong obstacle. Naririnig naman po natin yan, even the sportsman people. Diba? Katatapos lang ng Olympic, katatapos lang ng laban ni Pacquiao. Diba? Lahat yan sila, dumadaan sila sa proseso ng pag-training. So, itong ginagawa po natin, ito pong nangyayari sa buhay natin ngayon, iisang proseso po ito na paano natin maitawid, paano natin ma-receive, paano natin matanggap, at paano natin marinig yung salita na well done, good, and faithful servant. Amen? Clap to the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon kasi napakahalaga po ito na bago ho natin marinig ang salita na ito sa Panginoon ay tunay na susundin natin ang kanyang layunin, ang kanyang alituntunin dito sa literal na buhay dito sa lupa. Amen? Wala ho tayong magagawa kung hindi sumunod. May mga bagay tayo na dapat sundin. Ito. Ang sabi, number 1, ano ang mga alituntunin na dapat nating magagawa at dapat nating gawin bago natin marinig ang mga katagang, well done and good, faithful servant. Number 1, share the gospel. Tinuturo po sa atin dito yan. Simula nung nagpakasal ka sa Panginoon, simula nung naging born again ka, yan na ang nakatatak, yan na ang nakabaksin sa'yo. Yan na yung injection para sa buhay mo. Share the gospel. Are you share the gospel, mga kapatid? Share the gospel. Dahil the Lord Jesus desires us to make disciples, teaching others of the nature and character of God and sharing the meaning of His death and resurrection. That is written in Matthew 18 to 20. Sa bahay na lang po natin pagbulay-bulayan at yung mga nanay natin na nandyan sa mga bahay nila, sa online, sa live streaming na ito. Kung may mahawa kayong mga Bible, mag-take note po tayo. At itong mga bagay na ito ay itong mga scriptures at ang mga verses ay magagamit po natin. Aralin po natin. Aralin po natin, hindi yung maririnig lang natin. Karamihan po sa atin, masakit isipin, masakit sabihin, pero karamihan po sa atin ay naririnig lang dito at tumatagos lang po dito. Hindi po yan ang layunin ng Panginoon. Share the gospel. Isang alituntunin na mahalaga na dapat natin gawin. Wag tayong stagnant. Wag tayong manatili lang sa isang lugar. Ay, okay lang po kasi nag-church naman ako. Okay lang po kasi Wednesday, umaatinan po ako. May Bible study din po. Pero ang mandato ng Panginoon, you preach the gospel. How will you preach the gospel kung hindi kayo umaatin sa mga ganitong gawain? Sabi nga sa kanta, congratulations music team, ang sabi nga doon sa kanta, magbabad sa presensya. Amen? Number 2, help the disadvantaged. Help the disadvantaged. Ano ibig sabihin? Ano bang mga disadvantage? Ha?
yung mga yung mga taong tingin natin parang may mga kakulangan, may mga hindi natin pinagkakatiwalaan, mayroong mga taong tingin natin ay, wala akong tiwala diyan. Lagi nating disadvantage. Ngayon, ang sabi doon sa Luke 16, chapter 16, verse 19 to 31, wag ho natin basahin na ng paisa-isa ka, napakahaba po niyan. Pag-aralan na lang po natin sa ating bahay. At ang sabi doon, the rich man is condemned because he doesn't help Lazarus and because he trusts in his wealth too much. Don't put your self-gratification before the needs of others. Tingnan po natin sa 1 John 3:17. Ito yung lagi minsan na naming tinatakil sa Father's Fellowship, yung Father's Devotion. Mga Fathers, I invited you later on sa umaga. Join po kayo kasi marami po kayong matutunan, marami po kayong maaaral. Kasi revelation by revelations ang nangyayari. At marami pong pinapakita ang Panginoon sa bawat tatay. Kaya makita mo sa umaga, 4:00 pa lang na madaling araw yung mga tatay nandun na sila sa online. Kaya kung sino yung mga tatay, join please. Yung mga nasa live streaming, join din kayo. Mga tatay, how are you? And sabi nga doon, if anyone has material possessions and sees a brother or sisters in need but has no pity on them, how can the love of God in that person? Di ba? Paano? Kung hindi natin tulungan. Dito, nagtutulungan ho tayo. Hindi ho tayo nagtatapakan. Hindi ho tayo nagtutulakan. Kapag may problema, yung isang kapatid at nahuhulog na, iaabot natin yung kamay. Huwag ho nating hayaan na lalo siyang malugmok, lalo siyang ma-involved, o lalo siyang ma-considered na nothing. Importante po tayo, palakasin natin ang ating espiritu ng pagmamahal ng Diyos, na ang ating mga kapatid na nangangailangan ay bukas pong ating puso at ang ating palad para tumulong. Alam mo yung isang halimbawa lang na walang bayad walang bayad na pagtulong. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. May isang kapatid na may namatayan. Di ho ba nakikiramay ho tayo? Pupunta tayo, magbibigay tayo ng ating presensya, malaking tulong na po sa kanila yon. Hindi yung, yan natin yan, patay na yan Hindi po. Tayo'y nakikiramay. What more? Dito tayo sa isang bagay na tumulong tayo. Yan ang purang turo ng Panginoon. Huwag ho tayong madamot. Tumulong tayo. Dahil ang pagtulong ay isang susi. Nang dumating ang panahon, dating ang araw, kukolektahin ng Panginoon yan. At sasabihin niya sa iyo yung sinabi kanina. Well done, good and faithful servant. Amen? Number 3. Dito, tutukan natin yung ating mga sarili rito. Forgive others. Sige, tapikin nyo, kahit yung mga sa tahanan, tapikin nyo yung mga nasa tabi nyo. I forgive you. Ano man yung mga iniquities, ano man yung mga problema, ano man yung mga sigalot, ano man yung mga bagay na hindi na pagkakaunawaan,
Huwag ho natin tingnan yung masama. Titingnan ho natin yung good side. Bakit? Itong tao ba na kinasamaan mo ng loob may wala bang ginawang mabuti sa'yo? Let us go back to the good side. Kasi kung wala yung tao na yan, hindi ka makakarating sa kinatayuan mo ngayon. Hindi ka makakarating sa isang posisyon mo ngayon kung hindi ka tumingin doon sa good side. Ay lagi na lang ho tayong tumitingin sa bad side. Kaya nangyari, yung kaaway, dahil open ka, ang puso mo ay bad, dumating ang time, kontaminado na ang puso mo. You are stuck on your problem. Iniquities. Undesirable. Lahat. Dami. Daming meaning. Bad side Pagbigyan ho natin yan. Forgive. Kasi marami hong ginagawang mabuti ang isang tao kisa doon sa masama. Lahat ho tayo nakatutok sa masama Sorry mga kapatid, mga magulang, hindi po ako nagsisermon. Hindi po ako nagagalit. Ang sinasabi lang po dito, ito po yung sinasabi rito na tayo po ay magbigay. Tayo po ay magkaroon ng reconciliation. Tayo po ay tumingin sa pag-ibig ng Panginoon, sa pag-ibig na ibinigay niya sa puso natin. Wag ho tayong ma-stuck doon sa mga problema, mga hinanakit, mga mapusok. Dahil tayo ay mga Kristiyano, tayo ay pasulong. Hindi ho tayo paurong. Bilang isang Kristiyano, tayo po ay pasulong, hindi paurong. Wag ho natin tignan na pasukin ka ng kaaway sa puso mo at ipagkalatan mo sa buong mundo na ikaw ay isang magaling. Walang magaling sa mundong ito kung hindi ang Panginoon lang. Dahil kung wala ang Panginoon sa buhay mo, sa harapan mo, you are nothing. Amen? You are nothing. Kaya nga tinuturo niya nito, ang sabi nga ng Panginoon, you forgive. Ang Panginoong Hesus, dinuraan, sinipa, tinusok, nilatigo. Ang tanong, kayo ba nilatigo na? Kayo ba'y inalipusta na? Kayo ba'y tinadyakan na? Kayo ba'y pumasa na ng cross at nilatigo? Pero ang Panginoon, hinayaan niya lang. He forgive. Nagbigay siya. Hindi niya hinayaan na maghiganti. Huwag tayong maghiganti. Magkaisa ho tayo. Itaas natin ang bandera, lalong-lalo na dito sa ating sambahanan. Ano bang sambahanan natin? Ano bang iglesia na ito? Jesus Lifted Up Church. Pag nasa loob ka ng simbahan, you're proud of your church, you raise of your church, pero pag nasa labas ka, proud ka pa rin ba sa church mo? Praise the Lord. You must be proud of your church dahil dito ka naglo-load. Dito ka naglalagay ng salita ng Panginoon sa puso mo at dito ka umiiyak sa Panginoon at dito ka pinanganak. At dito ka binigyan ng Panginoon ng biyaya. Kung anong meron ka ngayon, kung ano yung suot mo ngayon, suot na lang. At yung kinakain mo, galing lahat sa Panginoon yan. Magulang at mga kapatid, did you forgive? Magbibigay ho ba kayo? Ulitin ko, huwag ho tayong tumingin doon sa bad side. Doon ho tayong tumingin sa good side. At darating ang time
na itong mga na-stuck sa puso natin na mga bigat, mga bato na nandyan na mga kabigatan, pag nirelease mo yan, makakatakbo ka na ng mas mabilis. At marireceive mo na ang mga salita ng Panginoon na pawang mga mabuti lamang sa puso natin. Amen? Praise the Lord. Ano tayo? Number 4. View your positions of authority as an opportunity. Yan. People under you view your positions of subservience. Anong ibig sabihin yan? Pagkamasunurin. Yan. Subservience. Ibig sabihin, pagkasunurin as an opportunity to submit to your authority, just as Jesus submitted to the Father's authority. Nag-submit si Jesus Christ sa kanyang Ama. Either way, you can be Christ-like because Jesus was both masters and servant to the different people. Talagang binuhat niya yung mga burdens natin. Kinarga niya yung mga ating siya yung nagdala ng ating mga kabigatan. Diba, nasabi doon sa kanina, yung pinag-usapan namin na tinuro kanina sa Paranaque, yung Matthew 11:28, come to me. Goy, i-flash mo nga para makita natin kung yan. Yes. Amen. Sa Matthew 11:28, Goy. Yan. Come to me. All ye, the labor are heavy and laden. Yung mga kabigatan. Bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Release natin yan at doon tayo pupunta sa ibigay natin sa mga authority, yung opportunity under you. Yan, mag-submit tayo. Yan yung mga bagay na kailangan nating sundin yung mga alituntunin na yan, na pagsunod doon sa mga authority. Yan, katulad nung nakaraan, ay ang yung lingkod ay nasermunan, nasabihan, pero in my heart, natutuwa ako kasi nakita yung position na in the future na it's a learning. Kapag sinabihan ka doon sa otoridad, doon sa iyong officer o yung pastor o bishop, wag ho tayo maghinanakit. Kasi the Lord's talking to you. Kinakausap ka ng Panginoon, kaya nakikita yung mali mo. Mayroon ho kasi minsan, kahit example is yung pagturo dito, kapag minsan nakaupo ka dyan, tapos ang nagturo, biglang tinamaan ka. Yung sunod na Sunday, hindi na umaten, kasi tinamaan na. Wrong perception, wrong perspective. Mali po yan. Kasi alam mo, habang nasasaktan ka dyan sa kinaupuan mo, the Lord's talking to you. Sinasanctifies ka ng Panginoon dahil yung puso mo, tinatamaan. Ibig sabihin, mayroong ginagawa ang Santong Espiritu sa buhay mo na kailangan mong baklasin yan. Yes, submit to authority. Yan. Kasi hindi ho biro na mag-sermon ka sa isang tao, sa isang congregation, hindi po biro yan. Gagawa ka ng outline, gagawa ka ng sermon, gagawa ka ng mga scriptures, scramble, magre-wrestling ka sa isang Bible. Hindi po biro. Kaya kailangan mag-submit tayo sa authority. Kung anong turo sa atin, gawin natin. Meron akong isang kasama dati sa kumpanya, Malaysian siya, sabi niya. Sabi ko, alam mo, I believe na you are a good officers, an obedient officer. Sabi niya, yes. Sabi ko, what is your secret? Along the, some other officers. Sabi niya, I've just, follow ODA. Whatever ODA from my boss, I just follow ODA. Sabi niya. Ibig sabihin nun, kahit ano pang iutos sa akin, sumusunod lang ako. Kung anong ino-order nila sa akin, sunod lang ako. Amen? Just follow ODA. To your authority. To
to your officer. Nang matulungan na tayo na makausad at maalis at yung matutunan natin yung mga bagay na dapat nating matutunan. Dahil yung alam mo, ay hindi ko alam. Yung alam ko, hindi mo alam. Pero pag pinagsama ang kaalaman ng bawat isa, ang tawag doon, unity in the Spirit, bigla ho tayong lalakas. Because of the submission. Dahil sa position mo. Huwag ho tayong magmataas. Kasi lahat ng nagmamataas ay buwabagsak ng praise the Lord. Hindi ho magandang result. Lahat ho yan. Experience na po yan. Marami na po akong nakita dyan. Marami na po akong nakakausap at marami na po akong nakikita. Lahat ho ng mayroong palalo, nagmamataas, kumalaban. Ngayon, may mga gandang nangyayari na sa kanilang buhay. At ang verse po natin dyan ay sa Galatians chapter 6, verse 2. Yan. Bear one another's burdens and to fulfill the law of Christ. Amen? Let's go to number 5. Seek to know the character of God. Amen? Seek to know. Alamin natin kung ano ba itong karakter ng Diyos na sinasamba natin. Number 1, ano ba? Saan ba tayo, paano ba natin siya makilala at paano ba natin siya magagaya? At paano ba natin siya masunod? Number 1, papunta tayo doon sa church fellowship. Lagi ho tayong umatin. Lagi ho tayong makipag-fellowship. Kamustahin mo ang mga kapatid mo. Kahit nasa mga text-text lang. Kamustahin po natin siya. Kapatid, kamusta ka na dyan? Mari, wala akong bigas. Hayaan mo, magpapadala ako dyan. Isang sako. Hallelujah. Listening to the sermons or preaching. Yan, marami na pong mga galing dito. Ang tawag po sa amin ay ROTC. Yan, marami pa pong ilalabas si Bishop dyan. Yung mga nakatagong mga ROTC dyan. Reserved, Obedient, Trained, Children of Christ. Yan po yung ROTC. Hindi po yung Reserve Officers Training Program ng gobyerno. Kaya marami pa pong ilalabas si Bishop dyan. Magugulat kayo. Mga gwapo pa. Mga pinagpala ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yan po yung mga ROTC. Darating ang time. Makikita mo. Reserved, obedient, trained, children of God. Or children of Christ. Amen? Marami pa pong lalabas niyan. Antayin po natin sila. I-rebel yan one day. Nandyan na po sila nagti-training. Studying the Bible. Praying. Etong mahalaga. Magpanalanginin sa bawat isa. Ang dami po nating section dito. Department. Morning. 5 o'clock, 4 o'clock. Midweek. Yan, sumali po kayo. Huwag po kayong yan lang. Kasi habang nagjo-join ka, yung spirit mo lalong nagbo-boost. Lalo kang dumadami ng kaalaman. May isa ako ditong kapatid na kasama ko sa morning. Dati si Kuya Ferdy. Magandang gabi, Kuya Ferdy. Magpipray siya. Ngayon, pag nagpipray siya, parang kailan may guide. Pero ngayon, grabe. Pag nananalangin sabi ko, grabe yung ginagawa ng Espiritu sa buhay ng taong ito. Marami pa ako nakikita rito. Nag-observe lang ako. Kaya kayo din, magiging observant din kayo. Tingnan ninyo yung mga kapatid nyo na ginagamit ng Panginoon sa panahon na to. Praying, yan. And ito, medyo
ah, unawain natin, chronicling. Amen? Ibig sabihin nun, yung nagkukwento ka, chronicling. Sa Bible, mayroong Chronicles, di ba? First and Second Chronicles. Yan. Yun yung mga kasaysayan. Buksan po natin yan. Magiging mapagbukas po tayo ng Biblia. Kasi yun, mga kasaysayan yun ng mga hari. Madami po yun. Kaya may Chronicles, First and Second Chronicles. Ibig sabihin nun, chronicling, sa buhay natin, magkukwento ka, yung mga good side, mga good vibes. Hindi yung magkukwento ka na pagtitismisan nyo si ganito. Huwag po. Doon po tayo sa Words of God. Pagkukwentuhan ho natin, alam mo, ang pagkukwentuhan natin, 4 yan. The book of Mark, the book of John, the book of Luke, and Matthew. Yan po yung pagkukwentuhan nyo. Kasi makikita mo pa doon yung iba't ibang meaning ng bawat libro. Pagkukwentuhan nyo po yan. Yan. At maging involved ka sa lahat ng mga gawain sa church. Amen? Para yung buhay mo ay magpapatuloy na lumawak sa mga gawain ng Panginoon. At ang presensya ng Panginoon ay magiging malawak din sa puso at sa isipan mo. Number 6, recognize every disadvantageous positions you're in, it's because of God. The source of every blessings, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father and heavenly lights. It's written in James 1:17. Recognize the advantageous position. Yan. Ibig sabihin nun, yung mga mapakinabangan natin at kapakipakinabang. Yan. Sa ginagawa natin sa buhay. Doon lang tayo sa kapakipakinabang. Alisin na natin yung mga walang pakinabang. One of the example is yung sa bahay, para makatipid sa kuryente, patayin ang mga lahat ng walang pakinabang. Turn off yung mga hindi napapakinabangan. Yan lang. At alisin na yung mga walang pakinabang. Marami po tayong mga pakinabang sa buhay natin. Especially katulad ng sinabi natin sa number 5. Yon. Makinig, mag-study, study the Bible, praying, chronicling. Yon. Join tayo. Marami po tayong matutunan. That is written in James 1:17 rather. Yeah. Number 7, be willing to be unpopular. Ito na tayo. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag po pong magagalit dahil sinabi po ito. At tanggapin na lang po natin. Payag ho ba kayo na magpapakumbaba? Huwag ho maging mapagmataas. Dahil ito, willing to be unpopular. Willing to be unpopular. Lagi na, sige ako na. Dahil mayroon kang wrong motive eh. Kapag may wrong motive ka, dumating ang time na gusto maging popular, gusto mo maging mataas, gusto mong purihin ka, gusto mong ako na lang, ako, kaya tawag doon, acology. Yan. Pagka pumasok sa puso mo yung acology, dumating yung time, disobedient ka. Dahil magkakasakit ka. Kapag oras na puro acology, magkakasakit ka. Ano yung sakit? Hydrocephalus. Lalaki ang ulo. Wala po dito yan. Amen. Praise the Lord. Wala po dito yan. Yan. Be willing to be unpopular, displaying rare courage, like the Good Samaritan. That is in Jesus' parables in Luke 10:30-37. Sa bahay na lang ho natin basahin yan. Assignment niyo po ninyo yan. At pagbulay-bulayin niyo po niyo sa bahay yan, yung the Good Samaritan. May matutunan po tayo dyan. Do what the Bible says is right. So always. Yan. Sinatabi talaga sa Biblia. Lagi po talagang tama. Kasi ang Bible is the reflections of your life. What is written in the Bible, that is your life. Lahat po ng bagay na itatanong mo nasa Biblia, different books yan.
Gusto mo ng kasaysayan, gusto mo ng future, gusto mo pang hindi pa nangyayari. Nandito na lahat. Tanong mo, tungkol sa kaperahan, tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pagsunod, tungkol sa mangyayari, tungkol sa mga panaginip. Naku, lahat na. Nandito po lahat. Yan. At kailangan lang po natin ay magpakumbaba. At kailangan lang po natin ay maging unpopular. Hayaan mo na ang Diyos ang mag-angat sa iyo. Hayaan mo na ang isang tao ang magbigay sa iyo ng papuri. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng karangalan kaysa ikaw ang magpipilit na maging karangal dumal. Ano 'ton? Karangalan. Yan. Antayin po natin. Darating po ang time what you preach, it's what happened to your self. Lakaran po natin yan. And do what you preach. Ang sabi doon. Do what you preach. Ay lahat ng tinuturo dito, lakaran mo yan. Huwag ho tayo maging, ayaw mo lang low profile lang tayo. Na pag ikaw ay pinakawalan, para kang sili na labuyo. Na pagkanginuya, deadly. Yan. Napakaanghang. Napakasakit ng salita. Ingatan po natin. Dahil sinabi po yan. Sinabi po yan sa Proverbs 18:21. The power of your mouth, there is a life and death. Yan, kaya mag-ingat po tayo. Huwag po tayo maging popular. Hindi ka naman artista. Number 8, last verse. An introspective moral judgment. Ano bang ibig sabihin yan? Introspective, pagsisiyasat sa sarili, or examining and considering your own ideas, thoughts, and feelings instead of talking to other people about them. Yan. Introspective. Pagsisiyasat, siyasatin mo yung sarili mo. Kung ikaw ba ay kalugod-lugod na ba? O nakakasakit ka na ba? O nakakatulong ka na ba? Or nagbibigay ka na ba ng buhay sa kapwa mo mananampalataya? Or nagbibigay ka na ba ng advices? Or did you counsel sa mga kapatid mo? And give love. Love God more than anything. Love God more than anything. Nagmamahal po tayo sa Panginoon. Parang ang hina po ng kausap ko. Did you love God? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon dahil yung palakpak mo ay very closer to your heart and praising to the Lord. Say, yes, amen. Yan po ang ibig sabihin ng palakpak. It's very closer to your heart. Pag sinabi ng Panginoon, akin po yan. Clap to the Lord. Amen? Love God more than anything and love others sincerely. Hindi yung plastic. Parang isang halimbawa, yung yayakapin mo. Parang niyakap mo nga, pero may ble sa likod. Hindi ganun. Kailangan sincere. Mahal mo yung kapatid mo. Huwag tayong gossip. Huwag na yan. Let's go to the good side, not on the bad side. Lagi po natin tandaan yan. Love God more than anything and love others sincerely. That is written in Mark 12, verse 30 to 31. Sa bahay na lang po natin kausapin yan o basahin. Assignment niyo po yan. At lahat ng yan ay ini-evaluate mo ang sarili mo. Lahat po yan ay tinitingnan mo kung ang karakter mo ay kalugod-lugod na ba.
ang karakter mo ay kagamit-gamit na ba? Ingatan po natin yan. Kasi, is your character today is benefits for your children. Kung ano ang karakter mo ngayon, ay mamanahin yan ng iyong mga anak. Kung anong ginagawa mo ngayon, that is character. You praising Lord, praising God, nasa music ka, nasa asrets ka, nasa audio room ka, intercessors ka, mamanahin niya ng anak mo, darating ang time na sila ipagmamalaki ka at bibigyan nila ng kaluguran ng pagmamahal dahil ginawa mo ngayon at mamanahin niya ng mga anak mo. Mana-mana lang naman kung anong ginagawa mo ngayon. Subukan mong gumawa ka ng hindi maganda ngayon. Darating ang time, may lalabas din yan sa mga anak mo, hindi rin maganda ginagawa. Kaya ngayon pa lang, tinuturuan na natin ang ating mga sarili na magmahal tayo sincerely. Amen po? Praise the Lord. Parang alungkot nyo. Hallelujah. Now, ang mga bagay na nabasa at narinig at nakita natin, this is the way na bibigyan natin ng kaluguran ang mga alituntunin ng Panginoon bago po tayo makarating sa Kanyang kaharian at marinig natin sa Kanya yung mga katagang i-flash natin. Goy. Ang mga katagang, well done, good, and faithful servant. Tayo po yung tumayo at panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat na muli ay pinagsama-sama mo ang iyong mga anak, maging sa live streaming, mga magulang, mga kapatid. Salamat po sa revelations at salamat po sa mga salita na iyong pinagkaloob sa gabing ito, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami na lahat ng ito ay magamit at pumasok at magrema sa aming puso, Panginoon, at magamit namin sa aming buhay sa araw-araw. Lord, kulang ang salitang salamat sa kabutihan mo at sa mga salita na pinagkaloob mo sa amin at itinuro mo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Walang higit sa lahat na ikaw ay papurihan, sambahin, at itataas at parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa atin lahat. Tayo po ba'y pinagpala sa ating narinig ngayong gabi? Dahil tayo po'y pinagpala, tayo po'y dadako sa isa sa pinakamahalagang gawain ngayong midweek service natin. Ayan. Basahin po natin sa 2 Corinthians 9:7. Ang magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang pagbibigay po natin sa gawain ng Panginoon, dapat at nararapat na hindi tayo napipilitan. At di po ba mas masarap sa pakiramdam yung magbibigay ka ng bukal sa puso mo, yung hindi ka napipilitan? Hindi din maganda yung habang nagbibigay ka, nakasimangot ka. Parang binigyan mo pa ng burden yung taong bibigyan mo. Kaya kailangan masaya ka habang nagbibigay ka. Ang pinakamahalaga, ang tithes at ang offering ang pinakamahalaga sa lahat ng pagbibigay. Dahil ito ay para sa ating Panginoon. At dahil din ito ay ginagamit sa mga gawain niya. Magbigay tayo ng dahil hindi kailangan. O para lang maging sikat tayo. Tandaan po natin na ang Lord lagi niyang nakikita yung puso natin.
Alam niya kung bukal ba sa loob natin o masaya ba yung ibinibigay natin para lalo na para sa kanyang bahay-sambahan. Ang sabi nga po sa 2 Corinthians 9:8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat, ay magsipasagana sa bawat mabuting gawa. So yung tunay nga po na ang Diyos ang magpapala po sa atin. At upang maging pagpapala din po tayo sa iba, lalo na po sa kanyang, dito po sa kanyang, sa mga church na atin pong, na ipinagkatiwala po niya sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na binibigay mo sa bawat isa na kami makabahagi sa iyong kaharian. Salamat sa pagpapala mo sa bawat isa, Lord God, na binigyan mo ng pagkakataon, Panginoon, na kami naririto at pinili mo, Panginoon, na magkaroon ng kabahagi dito sa paglilingkod sa iyo at lalo na po sa mga kailangan ng iyong sambahay-sambahan. Marami pong salamat, Ama. Ikaw pong magpala sa bawat isa, Panginoon, sa bawat ibibigay namin, Lord God. Abutin mo ito, Panginoon. At alam namin, Lord, na kung anong nasa puso namin ay nakikita mo at ikaw na po ang bahala sa lahat, Panginoon. Marami pong salamat, Ama. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Sige po, sa gabi pong ito, muli nating ibigay ang ating mga pasasalamat, ating pong mga pagsamba sa ating pong Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko sa'yo.
God. Salamat po sa gabing ito, God. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa iyong salita, O God. Salamat, O God, sa katagumpayan, O God, ng gabing ito, O God. Lord, salamat po sa iyong salita na aming narinig sa gabi pong ito, O God. Lord, nawa po ay pumasok ito sa aming buhay, O God, at tunay nga, O God, nga sa pamuhay namin ito, Lord. Lord, patuloy nga po namin tinataas sa iyo, Panginoon, ang iyong lingkod, O God, na ginamit niyo po sa gabing ito, O God. Lord, pagpalain niyo po siya, O God. Lord, ibalik niyo po ang kalakasang nawala sa kanya, O God, sa preparasyong ginawa niya, Panginoon. And Lord, let your anointing, O God, let your knowledge and wisdom, O God, be upon him, O God. Na tunay nga, O God, sa bawat salita na kanyang ilalabas na kanyang bibig, O God, ay mga salita lamang na nanggagaling sa iyo, O God. Lord, sa bawat isa, O God, na nakinig, O God, Lord, salamat, O God, dahil we have received our portion tonight, O God. Maging, O God, sa mga taong nakakarinig, O God, sa gabi pong ito, O God. Salamat, O God, sa aming pag-uwi, Panginoon. Ikaw po ang magsama sa amin, O God. Iuwi niyo po kami, O God, ng ligtas, O God, katulad ng pagpunta po namin dito sa lugar na to, O God. Salamat, Panginoon, sa buong gabing ito, Panginoon. Sa iyo po ang aming papuri, ang aming pagsamba sa pangalan ng anak ni Jesus. Amen and amen. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating morning devotion sa Friday po ng umaga at sa soaking po natin. So tuloy-tuloy pa rin po sa gabi naman po ng Friday. So magkita-kita po tayo. Maraming salamat po at God bless us all. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin anuman